dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. Alas 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Tatlong lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng mataas na heat index. Aba, naaabot sa danger level. Uy, ngayong Lunes. Yan po ay ayon mismo sa DOST Pag-asa. Kabilang po sa mga lugar na ito ang Metro Manila, Pampanga at Nueva Ecija, at posible raw pong umabot mula 45 hanggang 46 degrees Celsius ang heat index. Uy, ito pong heat index ay ang init na nararamdaman ng katawan kapag pinagsama ang epekto ng humidity and air temperature. Talaga? Ganito kataas, Yuel? Ngayon pa lang, Lunes? Aha. Ang tindi. Nung isang araw lang, yan lamig-lamig pa. Kaagad namang kinansila ng ilang LGU ang face-to-face classes kabilang ang mga lungsod ng Malabon, Caloocan, Valenzuela at Las Piñas. Itinuturing ng Pag-asa na nasa danger levels ang temperatura mula 42 hanggang 51 degrees Celsius na maaaring magresulta ng pagkahapo, pulikat at heat stroke kapag patuloy na nabilad sa matinding init. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda morning. Lamig. Lamig. Teka, dito sa studio malamig. Pero nakakagulat ito, ano? Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Okay na yan, parang Ray. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga text-mates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? How's your weekend? Nakapag-recharge ba? Nakapag-unwind?
Nakapag-relax ba ng konti para bago sumabok sa panibagong linggo ng nakakapagod na pagtatrabaho? Sana naman nagawa yun. Ano? Sana naman nakapag-pahinga ng konti para meron tayong ubod ng lakas. Pumapagaspas na panibagong linggong ito sa first week ng buwan ng Marso. First Monday of March. Baka kayo'y nalilingat sa bilis ng takbo ng panahon, ano? Marso at 3 na po, mga kababayan. At ito yung, di ba? Ito yung Fire Prevention Month na tinatawag lagi. Kung saan kapag nagdeklara ng Fire Prevention Month, tsaka naman kabi-kabila ang sunog. Dahil nga sa tindi rin ang init ng panahon. Eto, nagulat ako dito sa pambungad. Sa ating pambungad na 3 lugar daw po dito ngayon sa Pilipinas ang inaasahang makakaranas ng danger level na heat index ngayon. Kailan? Ngayon! Isipin nyo, ito lang mga nakakaraang araw nakatalokbong pa tayo lagi kung matulog at meron pa tayong comforter na ginagamit sa lamig. Tapos pag Lunes na Lunes, pagtungtong ng unang Lunes ng Marso heat index na kaagad ang pag-uusapan natin. Ano ba naman yan? Napaka KJ naman yan. Ni-enjoy pa natin yung lamig ng panahon Kukuha ho tayo. Bakit ba ganire? Bakit ba ganire yung makakalanas daw kaagad tayo ng 45 o 46 degrees Celsius na heat index dito po sa Metro Manila, Pampanga at Nueva Ecija. Kukuha ho tayo ng paliwanag dyan mula sa mga nakakaalam. May kinalaman ba dyan yung init ng nangyari sa Oval Office sa Washington? Napanood nyo ho ba yun? Naku. Hindi ho yung suntukan, no? Hindi ho yung suntukan, hindi yung bugbugan ni Trump, ni nung kanilang Vice President. Sino yun? Si J.D. Vance. Tsaka tsaka si Zelensky, yung si Ukrainian President. Hindi yung bugbugan. Fake yun, no? Fake. Yung may video ho niyan na nagbubugbugan yung tatlo. Pinagtutulungan ng dalawa, nung US President Trump tsaka nung kanyang Vice President si Zelensky. Hindi ho yun, AI ho yun, AI yung suntukan. Pero yung bakbakan ng salitaan, ako, antindi, no? Parang inimbita si Zelensky sa Oval Office para kastiguhin. Kinastigo ng gusto nung mag-ama. Para pinagtulungan ng mag-ama Parang mag-ama itong si Trump tsaka itong kanyang Vice President na si Vance. Ang tapang pala nung kanilang Vice President. Kung sermonan si Zelensky, ganun-ganun na lang siyempre, ito si Trump naman, suporta sa kanyang VP. Nakisagot-sagot din. Kawawang leader ng Ukraine, nabuyo sa giyera. Ngayon pababaya. Mamaya paparinig ko namin sa inyo yan. Eto na pala, sige nga, parinig nga natin. Pati yung may audio may audio. Simulan natin kung paano nila kinastigo si Zelensky. Ayan. Ito. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over
in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of accept times. that there, You know, accept Vice that- President nila, accept si that there are Vance. disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on I over there. understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war, but you're saying you don't want to Okay na, ceasefire. okay. said to you, Naku, I want ang tindi, ano? Ano napansin ho ninyo dito? Ang gagaling nilang mag-Ingles, ano, Ivan, ano? Oh, tayo naman manonood lang. Oh, naku, mapapamangha ka, oh. Ang gagaling nilang mag-Ingles, ano? Lalo na itong si Trump tsaka itong kanilang Vice President, ganon-ganon na lang kinastigo yung presidente ng isang nadurog na bansa, ang Ukraine. Pati nga damit ni Zelensky pinuna eh. Pupunta raw sa Oval Office, ganun lang ang suot. Hindi man lang daw nag-Amerikana. Kawawa naman oh. Wala talagang di ba nung isang araw lang bumoto ang Amerika na may pagpabor sa Russia na may kinalaman diyan sa giyera sa Ukraine. Nako. Kaya sabi nung iba tuloy mag-ingat-ingat sa pakikitungo dito sa bagong presidente ng Amerika. Ang mga kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Uy nga pala bago natin iwanan ng Amerika, sa mga nagbi-Bitcoin dyan, sa mga naglalaro ng cryptocurrency, inuulit ho natin, ang Bitcoin at cryptocurrency, hindi po scam yan. Meron ho talagang ganyan. Ginagamit lang ng mga scammer ang Bitcoin at cryptocurrency. Pero yung Bitcoin per se at cryptocurrency, hindi po yan scam. Doon sa mga hindi pa ho nakakaalam, meron ho talaga niyan. Meron ho talaga niyan. At ito ho ang latest, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Lalo na sa mga kagigising-gising pa lang diyan na merong investment sa cryptocurrency at sa Bitcoin. Pumalo ho ng gusto ang Bitcoin. Habang tayo'y natutulog, paggising ko nung i-check ko, pumalo ng ilang percent ba ere? Eto tingnan natin ilang percent ba ipinalo? Pumalo ng mahigit 10% ang Bitcoin, pumalo pataas. Kasama niyang pumalo rin ang Ethereum, yung pumapangalawa ho sa cryptocurrency, yung Ethereum, 13%. Yung XRP, 31% ang sumirit ng 31%. Yung Solana 22%. Ito pinakamatindi, yung Cardano, yung ADA. Sa mga nakakaalam ho ng cryptocurrency, yung Cardano, yung ADA, 57% ang ipinalo. Sumirit ng 57%. Alam niyo kung bakit? Dahil pa rin ho kay Trump. Ipinahayag po ni US President Donald Trump na ang Amerika daw po ay magkakaroon na rin ng kanilang reserba, mag-iipon na rin daw ng Bitcoin, ng cryptocurrency. Isasama na rin sa kanilang reserves. Isasama na rin sa kanilang reserves ang cryptocurrency. Yan po ay announcement ni US President Donald Trump ilang oras pa lamang ang nakalilipas habang tayo'y natutulog. Kaya naman pumaimbulog ang presyo ng mga pangunahing crypto tulad ng Bitcoin, ito hong Ethereum, XRP, Solana at Cardano, ADA. Yan po'y inisa-isa. Yan kasing mga crypto na yan, ang inisa-isa
ni President Trump sa kanyang announcement sa kanyang social media na ito raw pong 5 digital assets na ito ay dito raw po tataya ang US government. Isasama raw po nila ang cryptocurrency sa kanilang strategic reserves. Kauna-unahan po yan, no? Mukhang ngayon pa lang nangyari sa kasaysayan ng mundo na ang isang presidente ng pinakamayaman at pinakamalaking bansa ay tataya, maglalaan ng pondo, ibig sabihin mag-iipon, magre-reserba, isasama sa kanilang kayamanan ang cryptocurrency sa pangunguna ng Bitcoin at 4 na iba pang cryptocurrency. Ang mga kumpatsero ng bayan katunying Jerry Dos. Tingnan mo naman ang mga pangyayari, ano? Oras po natin, Mr. Jalom Tang, 6:19, alas 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Teka, ito muna ang nagmamadaling Flash Report. Flash Report! Kababanggit pa lang natin ang Fire Prevention Month. Eto na, sunog diyan sa Muntinlupa, RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle. Sa Jerry, isang residential area ang kasalukuyang nasusunog sa Barangay Alabang sa Muntinlupa City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, partikular na nangyayari ang sunog sa sitio Masagana na nagsimula kanina ng alas 5:32 ng umaga at ngayon ay mabilis na itnaas sa ikatlong alarma kaninang 6 a.m. Tuloy-tuloy yung dating ng mga truck ng bukyero upang apulahin yung sunog na hindi pa malaan kung ano ang dahilan. Antabayanan ang karagdagan at buong mga detalye sa ating pagbabalik. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Flash Report. Flash Report! Alas 6:20. Hi, I'm Chef Jojo Javier. Mahalaga sa akin ang Inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes at 3 ng Marso 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Alas 6:23 ang ating oras. Doon nga pala sa mga nag-aantabay ng ating ubod ng lakas. Pumapagaspas ang ating napakalakas na agent ay nandyan po sa Barangay Don Bosco. Barangay Don Bosco sa Better Living, Parañaque. Ayun, oh. Hindi pala sa Makati. Parañaque, ha? Barangay Don Bosco, Better Living, Parañaque. Kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehen sa araw na ito. Presyo ng LPG bumaba sa unang araw ng Marso, rollback sa produktong petrolyo, kasado na rin bukas. Index crime sa Metro Manila bumaba ng 37% noong Pebrero. 76% ng mga Pilipino tiwala sa AFP ayon sa Okta survey. Pimentel handang pangunahan ang paggawa ng impeachment rules. Kaso ng foot and mouth disease, triple ang itinaas sa nakalipas na 2 buwan ng 2025. At misa sa Ash Wednesday, pangungunahan ni Archbishop Advincula sa Manila Cathedral. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita.
Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po si Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, sinalubong ang unang araw ng Marso ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas. Batay sa anunsyo ng Petron, nasa 1.20 kada kilo ang bawas ng presyo sa kanilang LPG simula March 1, katumbas ng 13 pesos and 20 centavos sa kada 11 kilogram na tangke. Samantala, 1.19 naman kada kilo ang rollback ng Solane sa kanilang LPG, katumbas ng 13.09 na pagbaba sa kada 11 kilogram na regular na tangke. Asahan naman ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Rollback din, ha? Oo. Rollback din. Ano ba yan? Puro rollback? Uy! Matapos nga ang dalawang sunod na linggong pagtaas ng halaga nito. Para maiba naman. Kaya reklamo tayo ng reklamo kapag tataas Para patas. Sa pagtaya ng Unioil, bababa ng 80 centavos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 90 centavos naman hanggang 1 peso and 10 centavos ang kada litro sa gasolina. Mas mataas naman ang pagtaya ng Department of Energy na abot ng 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavo ang kada litro. Ayon kay Assistant Secretary Rodela Romero. Sa diesel? Etong kerosene. Sa kerosene. Itong halos sa gasolina, magkano? 80 centimos ang pwede baba? 90 centavos hanggang sa gasolina. 1 peso and 10 centavos. 1 peso. 90 to 110. Sa diesel? Sa diesel ay 80 centavos hanggang piso. Hanggang piso. Ang kada litro. Ayun. So naglalaro talaga sa piso ang rollback sa lahat. Ayun. Ayos. Good news! Good news! Napag-uusapan ng pagbaba, ito pa. Bumaba ng 37% ang crime rate sa Metro Manila nitong nakaraang buwan ng Pebrero kumpara sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Ayon kay NCRPO Director Anthony Aberin, mula sa higit 500 insidente noong 2024, bumaba sa higit 300 ang tinatawag na 8 focus crimes. Ito yung mga 8 focus crimes ay ang murder, frustrated murder, rape, physical injuries, robbery, theft, and carnapping. Inugnay ni Aberin ang pagbaba ng krimen sa pagiging epektibo ng mga intelligence-driven operation, pagtaas ng presensya ng pulisya at pinalakas na pakikipagtulungan sa mga komunidad. Bukas, si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na gumawa ng draft ng impeachment rules para sa trial laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng Special Subcommittee. Ayon kay Pimentel, handa siyang pangunahan ang naturang komite sa pamamagitan ng paggawa ng draft ng impeachment rules, lalo't 5 lamang silang abogado sa Senado. Gayunman, hihintayin muna ni Pimentel na opisyal na atasan siya bago gumawa ng draft. Alas 6:28 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Armed Forces of the Philippines. Sa datos ng Okta Research, 76% o 8 sa kada 10 Pilipino ang nagsabing tiwala at nasisiyahan sila sa performance ng military. Sa resulta, 16% naman ang nagsabing very satisfied, nasa 60% naman ang somewhat satisfied, and 2% ang dissatisfied. Samantala, 2% ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa AFP at 23% naman ang hindi masabi kung sila ay may tiwala o wala sa AFP. Eto, usong-uso to ngayon, partner. Triple ang itinaas ng kaso ng hand, foot, and mouth diseases ngayong taon. Ayon sa Department of Health, umabot na sa kabuuang 7,598 ang kaso ng HFMD mula January 1 hanggang February 22 ngayong taon. Ito ay halos 3 beses na mas mataas kumpara sa 2,665 na kaparehong panahon noong nakalipas na 2024.
Gayunman, mas mababa pa rin ang bilang kumpara noong 2023 na nakapagtala ng lagpas sa 2,500 na kaso sa isang linggo lang ng pagsisimula ng Pebrero. Nabatid naman sa ahensya na higit kalahati o 52% na mga kaso ng HFMD ay mula sa Central Luzon, Mimaropa, Metro Manila at Cordillera Administrative Region. Pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Ash Wednesday Mass sa Manila Cathedral. Sa Facebook post ng Minor Basilica at Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, inanunsyo nito na magsisimula ang misa na pangungunahan ni Advincula sa ganap na alas 6 ng gabi. Pero bukod dito, may 2 pang Ash Wednesday Mass na isasagawa sa Manila Cathedral alas 7:30 ng umaga at alas 12 ng tanghali. Ang Ash Wednesday sa mga Katoliko ay hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Kinalampag naman ni Manila Representative Joel Chua ang mga senador na bigyang prioridad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay ito ng panawagan ng Caritas Philippines sa pangunguna ni Bishop Jose Bagaporo na dapat tiyakin ng Senado ang agaran at patas na paghawak sa impeachment complaint. Ayon kay Chua, tama ang Caritas Philippines sa inilabas nitong pahayag na ang mga alegasyon ng korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at kapabayaan sa pampublikong serbisyo ay dapat imbestigahan ng may parehong sigasig gaya ng ibang mabigat na krimen. Punto ng mambabatas, ang pinag-uusapan sa impeachment trial ay pera ng taong bayan, kaya dapat bigyan ng prioridad ng mga kapwa niya mambabatas. Alas 6:31 ang ating oras. Maya pa ba kay ko nga mga kabalen? Gising na ba kayo? Mga kababayan natin dyan sa Pampanga, kasama ho kayo sa 3 lugar na binabanggit na makakaranas ng danger level heat index sa araw na ito. Opo, tama po ang inyong narinig. Ngayon po, nung mga isang nakalipas lang na araw, namamaluktot pa tayo sa ginaw. Ngayon, heat index na pag-uusapan natin. Biglang-bigla naman, Aling Tina, Biglang 46 degrees Celsius. Nung nakaraan lang, nakita kita, nangingiki ka sa ginaw, Lalo din sa boot. Tapos ngayon, heat index na ang pag-uusapan natin. Eto, may mga nagkansela na ho ng klase dahil dyan, inuulit po natin sa mga kagigising-gising pa lamang at kabubukas ng kanilang mga radyo. Sa araw daw pong ito ay makakaranas tayo dito sa Metro Manila, sa Pampanga at sa Nueva Ecija. Colonel Moy, Kuya Moy, Pagaduan, nako, kasama ang Nueva Ecija. Kumusta kaya dyan sa Aulo Dam? Yung binabantayan mong Aulo Dam dyan, Kuya Moy, ha? Kasama ang Nueva Ecija sa makakaranas ng danger level na heat index daw po sa araw na ito. At may mga eskwelahan nang nagkansela ng klase. Alamin natin ang follow-up report dyan ng ating RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Ka Jerry, suspendido ang face-to-face classes ngayong araw sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Parañaque City. Ayon sa City Information Office, dahil yan sa mataas na heat index na tinataya ng pag-aasa na abot ng hanggang 46 degrees Celsius ngayong araw. Kasabay nga ng mga public at private school ay hinihikayat na magsagawa naman ng online classes o asynchronous classes bilang alternative learning. Pinapayuhan ng City Information Office ang lahat ng mga residente na uminom ng sapat na tubig, maligo at manatili sa loob ng kanilang tahanan, manatiling ligtas at mag-ingat sa panahon ngayon. Parañaque yan, Giselle, Parañaque. Yes, Jerry, sa Parañaque City. Lahat ng eskwelahan. Hanggang sa kolehiyo ito, pampubliko at pribado. Public and private. So, suspendido ang face-to-face classes. Online na lang muna sila. At ang dahilan ay mainit. Mataas na tinatayang heat index sa araw na ito. Okay, thank you. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. So yung Parañaque po ay nadagdag na doon sa mga iba pang mga lungsod na nabanggit natin kanina, ang Malabon, Caloocan, Valenzuela at Las Piñas.
ay nagkansela na rin po ng face-to-face classes at maaaring yung iba pang mga lugar, UL, dito sa Metro Manila. I-announce natin, no? Para sa mga papasok ko ngayon, sa mga magulang, i-check na ninyo sa inyong mga eskwelahan kung kasama inyong lugar sa nagsuspinde na ng face-to-face classes. Inuulit po natin ang dahilan. Dahil daw po sa inaasahang mataas na heat index. Sobrang init daw po ang inaasahan natin ngayong Lunes. Bakit kaya, Alentina? Nako, mukhang naparami ba ang binusang mais mo at mani? Malakas-lakas ang apoy. At ganyang biglang-bigla tayong makakaranas ng ganyang... Climate change nga na talaga itong epekto. Biglang-bigla. Eto pa. Eto, dakuan naman natin. Ito daw, Philippine Red Cross nagpaalala na sa publiko na mag-ingat nga po dito sa sa heat-related emergency ngayong araw, no. Ang detaling niya ihatid ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Tina, nagbabalang Philippine Red Cross sa maaring pagtama ng heat-related emergencies ngayong inaasahan din ang mataas na heat index sa Metro Manila na maaring umabot sa 46 degrees Celsius. Ayon sa PRC, kabilang sa mga pinangangambahang maranasan ng mga mabababad sa matinding init ng panahon ay ang heat exhaustion at heat stroke. At risk dito, hindi lamang yung mga manggagawang nasa outdoors o labas, kundi maging yung mga senior citizen, mga bata at mga persons with disability. Pinapayuhan ng Red Cross sa mga itong maging hydrated ng tubig at umiwas sa matatamis na inumin. Gayon din ang pagsuot ng magagaan at light-colored na mga damit at kung maaari ay manatili sa mga well-ventilated o air-conditioned na mga lugar. Gayon din, nag-tip ang Red Cross ng ilang pwedeng first aid. Sakaling tumama itong heat emergencies gaya ng stroke at exhaustion, gaya ng pagbuhos ng tubig sa balat, pagdala ng pasyente sa malamig na lugar o circulating water, at pag-inom ng oral rehydration solution. Ilang LGUs na sa NCR nagkasila ng pasok o nagtatapag ng asynchronous classes patay nga sa monitoring ng MMDA. Ngayon, Office of Civil Defense ngayong araw, suspended kung hindi man ay asynchronous ang pasok sa Caloocan, Valenzuela, Malabon, Las Piñas at ipinakuling report ni Giselle sa lungsod ng Parañaque. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Tabayanan pa po ang mga follow-up report ng ating mga RH reporters. Sinulit po natin, ngayon daw po ito. Ngayon, inaasahan ng mataas na heat index dito sa Metro Manila, Pampanga at Nueva Ecija. Bakit? Yan ang alamin natin mamaya sa mga eksperto. Alas 6:37 ang ating oras. This time check is brought washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:40 ang ating oras. Magtanong nga tayo, Alentina, sa isang international affairs analyst tungkol dito sa nangyari dyan sa Amerika. Doon sa mga hindi pa nakapanood, yung matinding kung paano kinastigo ni US President Donald Trump at ng kanyang Vice President. Ano pangalan ng Vice President ng US? Si Vance, J.D. Vance. Kung paano nila pinatulungang kastiguhin ang kanilang bisita na si Zelensky sa Oval Office. Yan, makita natin sa screen. May mga nagsasabi na kasi na ito nga pala latest yun dyan, matapos yung kastiguhin ng US Vice President and President, itong si Zelensky, sumunod naman yung nakausap ay mga European leaders. At doon naman ay nakakuha siya ng suporta at tutulong para magkaroon na ng resolution yung giyera dyan sa Ukraine. Magtanong nga tayo sa isang profesor dyan sa De La Salle University, si Professor Renato De Castro. Professor, magandang morning. Si Ka Jerry po ito at kasama ko si Tina. Good morning, Professor.
Magandang umaga sa inyo, Ka Jerry at Ka Tina. Kamusta po kayo? Okay naman po, Professor. Wala tayong klase ngayon, face to face sa De La Salle. Meron ba? Ano ko ngayon research faculty ko, kaya wala akong klase. Wala kayong klase. Ng mga artikulo ko. Oo. Bago nga lang tong issue natin, nagulat kasi kami sa nagulat ako pagpasok ko dito, tas ang balita makakaranas daw kaagad tayo ng heat index na danger level, Professor. Kaya maraming eskwelahan ang nagkansela na ng face-to-face classes. Kayo ba hindi rin nagulat doon? Hindi ba kayo nagulat doon? Bigla. Naramdaman niyo klase. Ako klase ang focus. In fact, papunta ako ng Thailand pag-attend ng conference. Papunta na ako sa airport. Mainit din doon. Mainit din. At least nasa air condition ako nasa hotel. Tama. Okay. Pinag-uusapan namin dito yung nangyari diyan sa Oval Office sa Washington. Kayo ba anong take niyo doon sa napanood niyo na yan at kung paano tinrato si Zelensky at kung paano ninyo i-apply yan sa relasyon naman ng Pilipinas sa Amerika? Okay, unang-una tignan natin dalawang angulo yan, dalawang factors, Unang-una diyan yung kumbaga ano ba yung balak ng Amerika sa pamumuno ni Donald Trump, ano yung goal niya, ano yung foreign policy objective niya. Pangalawa yung elemento ng personality clash, Tingnan muna natin yung goal, at saan dito pumapasok yung Ukraine at yung nangyari doon sa napanood natin, pagpasok ng Trump administration, kasi sa ngayon, even panahon niya, inumpisahan niya na engage ang China at Ruso sa isang strategic competition. Dalawa yan, pero ang talagang kumbaga ang talagang gustong bigyan pansin ng Amerika ngayon, even po nung panahon niya kay Joe Biden, ang China. Kasi ang kalkulasyon nila mas malakas ang China. Pero nangyari yung gera sa Ukraine noong February 2022, nang-divert yung attention ng Amerika sa panahon ni President Joe Biden. So, naghahanda sila ng posibilidad na magkaroon ng confrontation sa China. Pero at the same time, na-divert yung attention ng resources nila doon sa gera sa Ukraine. Correct. So, ang goal ni Donald Trump, kumbaga, mag-cut na deal sa Russia, tapusin na yung gera sa Russia, at actually mag-focus dito sa Indo-Pacific. Mag-focus sa China. Talagang ang talagang goal talaga, even panahon ni Joe Biden, kaso nangyari yung gera sa Ukraine. Kasi ang calculation ng mga Amerikano, ibang mga Amerikano na pupunta ako sa Estados Unidos o sa Washington, mas delikado hong kalaban ang China kaysa sa Ruso. Kasi ang China, lumakas, naging industrialized, ang Russia actually tingin nila, declining power yan. Kaya kay Putin, ang basis talaga ng Russian economy, export lang unang langis, saka mga raw materials, kamantalo ang China, nakita natin talagang China has now the second largest economy in the world, and China of course has the largest navy in the world. Tama, oo. Pero ayan ang goal niya, pero ang focus on China. Ang medyo malabo dito yung cutting a deal with Russia. Oo, tama. Kung ano yung mga laman nun at kung paano nila isa sa katuparan yun. Pero ang nakikita ninyo, ang gusto ng Amerika ay kumbaga ibuhos ang lahat ng kanilang kung ano yung meron sila against China. Kasi mas malakas na mas makapangyarihan ng China. China, nakikita naman natin kung gaano ka-agresibo dito ang China. Di po ba? Tama. So, gusto nila talaga mag-focus dito. Tsaka kasi intindihin natin ang Estados Unidos, ang basehan niyan sa kanyang military power, Navy. So it would rather focus time arena nandito sa Indo-Pacific. Okay. So anong dating nito sa atin sa Pilipinas? Mas makabubuti ba yung policy na yan, yung direction na yan ng Amerika na ibuhos ang resources nila laban sa China? Makabubuti ba sa atin yan sa Pilipinas pero at the same time ang ng Ukraine. Professor, naputol ho kayo doon sa parte, pakiulit po, naputol kayo. Nag-choppy. Paano naman ang Ukraine? Tsaka ang mga European powers, ang NATO. Kasi kumbaga, meron every policy, may trade-off yan . Ang trade-off po niyan,
NATO and Ukraine would have to accept po yung inevitable that Russia would get yung war aims niya, which is of course almost 20% ng teritoryo ho ng Ukraine. And of course, they will be confronted with Russian military power. Kawawa. Kumbaga ho, ang sacrificial lang po dyan is Ukraine. Opo. Okay. Pero ginagamit lang po natin yung sitwasyon na yun sa Ukraine at i-apply natin kung saan ano tayo yung direction yung sa party natin. So ulitin ko, yung focus ng US against China, sa tingin ninyo mas makabubuti para sa Pilipinas? Actually, yeah, tama, agree ako sa inyo. Pero again may trade-offs Yan. Paano naman nasisira ho yung image ng Amerika, lalo na kung ilalaglag lang ho nila ang Ukraine at of course, i-abandon nila ang NATO. Hindi ho pwede yun kasi kailangan rin natin ng suporta ng NATO, ng Germany, France, UK. Opo, tama. Okay, so tayo may problema sa Spratlys. Sa West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, inaagaw ng China. So, dito kaya ay makakakampi natin at yung ironclad commitment na binabanggit lagi ng mga kano. Hindi lang ng mga kano, Professor, pati yung mga kana. Ganyan din ang sinasabi. Ito to yun. Tandaan ho natin. Apa. Pasiya rin ho yan sa kanilang interest. How ironclad is that commitment at the end of the day will still depend on their interest. Kasi sasabihin ng mga iba, ginagamit tayo ng Amerika. Ganun o alyansa, gamitan po yan. Tama. Kung ano yung pakinabang. Ganun o. So, ang fear ko, of course, yung credibility ng Amerika, and of course, balik ko tayo doon sa personality aspect. Sa tingin nung iba, napaka-naid ni Trump na ilaglag na lang ang Ukraine. And of course, hindi pumapayag si Zelensky. Oo, kapit pa rin. Kahit anong sabihin nga no? Ito, yun, binanggit nyo yung personality, Professor. Sa personality po ni Trump at sa treatment na ginawa nila kay Zelensky sa Oval Office, hindi ba tayo dapat na mag-ingat lalo ngayon sa Amerika sa pakikipag-usap sa kanila? Lalo't sinabi na rin mismo ni gamitan. Ng kumbaga, rin na ho yung relationship ni Zelensky sa kanila bago pa mag-umpisa yung gera. Nung naging presidente ho si President Zelensky di balak na ho tumakbo ni Joe Biden. Kinausap po siya ni Donald Trump noon, maghanap ka ng baho kay doon sa anak ko ni Joe Biden. Si Hunter Biden. Kasi may business dealing doon si Hunter Biden. Hindi ho yata, kumbaga, hindi pinagbigyan ni Zelensky. So may history pala sila. may ganun pala. May pinaguhugutan pala si Trump kaya niya kinastigo sa Oval Office si Zelensky. Tsaka ang tingin ni Donald Trump, napakalapit ni Zelensky kay Joe Biden, which is of course true. Tama nga. Kaya nga supporter rin ang Biden administration sa kanila nung nakaupo pa ito. Pero balikan ko yung sa atin. Sa personality ni Trump, paano ho tayo hindi ba tayo dapat na mag-ingat ngayon sa nakikita nating takbo ng yung personality ni Trump sa problema natin dito sa Pilipinas at relasyon natin sa kanila sa Amerika? Actually, in general positive ho ang view ni Donald Trump po dito. Positive ho yung role niya. Tandaan ho natin, nung kapanahunan niya yung presidente, dati nating presidente, gusto ho tayong, kumbaga, i-separate from the US. Pagkitin ko yung presidente dati, kilala naman natin. Baka ipadala na ho sa daig dahil balak na nakukunin ng International Criminal Court. Actually, na-save din Donald Trump po yung alliance. Kinaibigan niya ho yung dating presidente natin, si President Rodrigo Duterte. Nagbigay ho ng malaking tulong ang Estados Unidos nung kapanahunan nung Siege of Marawi noong 2017. Kung ano ho hihingin, lalo na panahon kung ano ho hihingin ni dating Secretary Delfin Lorenzana sa Estados Unidos noon. Mga intelligence, mga equipment, mga weapons, binigay ho ni Donald Trump. At nung bumisita ho siya dito, very positive ho yung view niya sa Pilipinas. Ang huli niya sinabi nung paalis na ho siya, the Philippines is a very expensive piece of real estate.
Oho. Kasi nandito yung EDCA sites. Okay. Oo. Kaya nung pagkaalis niya doon ako finally na inimplemento ni dating President Rodrigo Duterte yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, yung EDCA sites. So actually positive nakikita natin tayo yung United States assistance, di ba ba? Suddenly nilift niya, nagkaroon ng waivers about several billions of dollars worth of security assistance. So yun pala. So positive pa rin. Yun pala ang nakikita ninyo. So i-summarize ko lang, Professor. So yung nakita natin na treatment ng Amerika sa Ukraine at dito kay Zelensky sa Oval Office, hindi tayo dapat na mangamba sa pwede ning maging treatment ni Donald Trump sa Pilipinas. Wala ko siyang personal na negative experience kay dating President Rodrigo Duterte, and of course kay ngayon sa Pangulo, President Marcos Jr. Tsaka magaling yung ating ambassador sa Washington DC. Si Ambassador Babe. Ambassador Babe Sumandes. Okay. So yan, nakakuha kami ng yun po yung insight po ninyo, nakuha namin na Professor. So walang tayong dapat na ipangamba sa nakita natin. Meron tayong lesson. May lesson. Sa ating pag-aralan. Na talaga at the end of the day, pagdating sa larangan ng security, international relations, we should always rely on our own. Tama. Alliances are convenient if they're available, but at the end of the day, your ally will always look after its own national interests. Tama. Well said. Dapat talagang palakasin natin yung sandatahang lakas natin at ating ekonomiya. Well said, Professor. Opo, tama po. Tama po kayo. Professor, maraming salamat at ingat po kayo sa biyahe. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ka Tina, ka Jerry at sa ating mga kababayan po. Professor Renato De Castro, International Affairs Analyst mula po dyan sa De La Salle University. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Dos! Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah! Oy, ASEC General Eli Cruz, magandang morning. At sa ating mga kasamaan sa Strong Tiger Alliance of Riders, malaba tayong ride dyan, ha? At ganon din kay kay Jerry, Mr. Cupido Asuncion ng DAR Region 4A. Musta ba? Magandang morning. Sa mga naglalaro dyan ng cryptocurrency, inulit natin Tina, ang cryptocurrency, hindi po yan scam. Meron ho talaga yan. Cryptocurrency. Legit yan. Meron lang gumagamit sa cryptocurrency sa kalokohan, sa pang-scam. Halimbawa, sasabihin, Tina, ito ang laki ng ito tulad ngayon, ang laki ng iniaangat ng Cardano o ng Ethereum. Mag-invest ka, sigurado yung pera mo 50% ang tutubuin. Pag napaniwala ka, ayun na. Doon ka na dadalhin ng mga scammer sa cryptocurrency. Paano ba malalaman pag legit yan? Huwag ka nang mag-invest sa kanila. Huwag ka nang mag-invest doon. Ikaw na mismo, pag-aralan mo na kung ano itong cryptocurrency. Okay. Tama ba yun, Tito G? Tito Gilbert Lazaro? Wala ba tayong mga Tito Moves yan? Lalo pat ngayon, pumalo sa mga kagigising-gising pa lamang na mga naglalaro ng crypto, parang stock market ito. Parang stock market din na mayroon kang app na gagamitin at namomonitor mo doon. Andun yung pera mo, bibili ka, pag tumaas, benta mo, bibili ka habang nasa baba,
Pag tumaas na yung value, ibenta mo. Ayan, naglalaro lang sa ganon. okay. Ang laki ho ng itinaas ngayon magkano? ng Bitcoin at ng iba pang mga cryptocurrency dahil sa announcement ni US President Donald Trump habang tayo'y natutulog na ang Amerika ay maglalaan na ng isasama na nila sa kanilang Federal Reserve ang Bitcoin, ang Ethereum, ang Solana, ang Cardano, tsaka XRP. Yan. Limang digital currencies na isasama na. Kumbaga magiging parte na ng reserve ng Amerika. First time ito, Tina. Sa kasaysayan ng Amerika. Sa kasaysayan ng Amerika at maging sa ibang bansa. Merong ibang mga bansa ang ginagawa nila, tinatanggap lang nila. Pero yung mismong gobyerno ang nagdeklara na magiging parte ng kanilang kayamanan, ng kanilang reserba, ang digital currency, Amerika. Kaya biglang sipa. Kaya biglang sirit ngayon. Ayan ang Bitcoin ngayon ay from kagabi ay mula sa 85,000, ngayon ay nasa 95,000 US Goodness dollars. Yan para sa mga gaya mo na nag-invest dyan. Ang XRP ay 33% ang itinaas, ang Ethereum ay 14%, ang Solana ay 25%, ang Cardano 63%. Grabe, more than half. Ang isiniret, Tito G. Tuloy-tuloy na ba yan? Baka mamaya lang alas 8, paglipas ng alas 8, ay bigla nang bababa na ulit yan. Kasi mamayang alas 8 matatapos yung buong isang linggo eh. Yung weekly nila. Bukod doon dyan ay ang sobrang init ng panahon. Nasa araw daw na ito ay mararanasan dito sa Metro Manila, Pampanga at Nueva Ecija. Maganda na ng payong, pamaypay. Ayan, heat index na danger level. Yan po ay binababala ng DOST Pag-asa. Mamaya magtatanong tayo kung bakit ba biglang-bigla yan? Ano ba nangyari? May kinalaman ba dyan ng dagat? Ayan, kumusta kaya ang mga nasa dagat, Mother? Mother, kumusta kaya yung mga nasa barko ngayon, yung mga nagko-cruise? Yung mga nagko-cruise, kasi merong dinumog na cruise dito, cruise nitong Sabado. May promo ba? Napunta ako dyan dito sa Quirino Grandstand. Ang daming tao. Bakit? Yung pala, merong cruise. Merong isang malaking vapor na nakaparada dyan sa likod ng Manila Hotel at maraming Pilipino ang sumakay ng papunta saan? Cruise papunta ng Taiwan at Japan. Yan. May kinalaman kaya doon? Kumusta kaya ang lagay ng panahon sa karagatan ngayon? Maalon ba? Sila kaya ay naaalinsanganan din? Lahat ng yan pag-uusapan natin sa kabuuan ng palatuntunan. Pero eto, puntahan muna natin ang winner sa ating ubod ng lakas. Pumapagaspas! Paringat. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Sherwin Alfaro, go, go, go! Sherwin! Nawala. Sige, babalikan natin si Sherwin Alfaro. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Lunes at 3 ng Marso 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Publiko pinag-iingat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga fake news ngayong panahon ng kampanya. Pag-ban sa local online gambling isinusulong sa Senado. Presidential appointee sa Presidential Communication Office pinagsusumite ng courtesy resignation. Ilang lugar sa Metro Manila nagdeklara ng class suspension dahil sa inaasahang mataas na heat index. PNP bumuo ng task force sa kaso ng pananambang sa convoy ng mayoralty bet na ikinasawi ng 2 katao sa Abra. At mainit na pagtatalo ng mag-live-in partner na uwi sa Bamaril. Naku po. Mrs. Todas, Mr. nag-suicide rin. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po si Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Samantala, balikan natin ang linya sa ating ubod ng lakas. Mula ho dyan sa barangay Don Bosco, Better Living Parañaque, Sherwin Alfaro, go, go, go! Ito na ang ating winner sa DSRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Go, go, go! Yes, Ka Jerry, magandang umaga at Katina dahil huling-huli natin sa pagputok sa DSRH. Ito nga 14 anyos na batang ito na merong wala siyang pan mata. Yan. May mata siya pero wala siyang paningin. Oo. Ito'y 14 anyos na si Mark Philip. Magandang umaga si Mark Philip. Good morning. Good morning po. Hello, Mark. Ay, mami, magandang umaga si Mark Philip. Asan? Ako po. Ayan. Ay, Mark Philip na to? Ako. Ay, Mark Philip, magandang umaga. Anong buong pangalan mo? Mark Philip Dinosta po. Oh, Mark Philip, palagi kayo naka-tune in sa 2x2. Apa. Tama ba? Oo, at bakit palagi mong pinakikinggan yung 2x2 dyan sa cellphone mo? Apa. Bakit paborito mong 2x2? Gusto ko po kasi si Anthony. Sir Anthony po. Si Anthony. Apa. Tsaka si Jerry. Gusto mo na papakinggan? Apa. Tama? O dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Yay! Yay! Congratulations! Teka, Sherwin. Grocery, yan mula sa DSRH. Tanungin ko lang si Mark. Mark, ilang taong ka na, Mark? 14 years old po. 14. Oh. Sabi kanina ni Tito Sherwin ay wala kang hindi ka nakakakita, tama ba? Opo. Bakit ito nakikita ko sa video parang okay naman ang mata mo. Ano ba? May nangyari ba o yan mula nang ipanganak ka? Na-operan po kasi po ako sir sa ulo. Oo. Naapektuhan yung paningin mo. Opo. Andyan ba si mama mo o si papa? Sino ba kasama mo dyan ngayon? Hello, sir. Hello? Yes po. Sino po sila? Yung mother po ni Mark. Ano po pangalan nyo, mother? Gloria po. Mami Gloria. Opo. Oo. So 14 years old si Mark. Yes po, sir. Oo. Tapos anong naging problema ni Mark? At ba't siya nawala ng paningin? Parang may sir, may bukol po sa ulo. Oo. Tapos inopera. Opo, naapaksan kasi yung ugat ng direkta ng mata niya. Oo. Para siyang tumor. Oh. Inborn po yung yung bukol niya o by accident? Tumubo lang. At ilang taon siya nung ma-opera?
2019 po, sir. 2019, before the pandemic, bago mag-pandemic pa, no? Buti sanay pong mag-cellphone, no, si Mark. Ano lang, ma'am, yung sa Google Assistant. Okay. So... yung sound, yung AI. Opo. Ano yun? Voice command. Voice command, tama, voice command. Kayo pa, Mami Gloria, hindi ba kayo dati ng tagapakinig ng DZRH? Yes po, sir. Ayun. Cellphone, tsaka transistor radio, meron kayo dyan? Wala kami, sir. Radyo, sir, eh. Walang pambili. Sa cellphone na lang. Ano ba kinabubuhay ninyo? Yung maliit lang po, sir, na tindahan. Ito. Sari-sari store. Ito nakikita namin sa video. Po. May sari-sari store kayo. Tapos, si Mister... dito lang din, sir. Kayong magkatuwang dyan sa tindahan. Yes po. Ayun. Congratulations. Congratulations po. At bukod dyan sa 1,000 pesos, ito may bibigay pa si Sherwin. Salamat po, sir. Magtangkamot. Ayan, bukod sa 1,000, meron din siya matatanggap na grocery mula sa DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka yung nasusunod nating winner sa DZRH, bagong taon, bagong lakas from March number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Alas 7:13 ang ating oras. Magbabalik pa rin ng mga pangunahing balita. This time, balita! Alas 7:19 ang ating oras. Kanselado ang face-to-face classes sa ilang lugar dito sa Metro Manila dahil sa inaasahang mataas na heat index sa araw na ito. Araw ng Lunes, Marso 3. Kabilang dito po ang mga sumusunod: Caloocan, Valenzuela. Sa Valenzuela ay at Caloocan ay kinder hanggang senior high school levels, sa public schools, at mag-shift sa asynchronous learning. Sa Malabon naman ay all levels, public and private, na mag-shift sa modular distance learning. Sa Las Piñas ay all levels din na canceled ang face-to-face classes, public and private mag-shift sa online or asynchronous learning. Sa lungsod ng Parañaque ay suspendido rin all levels ang face-to-face classes at ang gagawin na lamang ay asynchronous learning. Ito po ay matapos na ianunsyo ng DOST Pag-asa na posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa araw na ito dito sa Metro Manila. Kasama po sa inaasahan daw pong mga karanas ng ganitong heat index ay ang Nueva Ecija at ang Pampanga. Narito po ang heat index forecast ng Pag-asa na inaasahang i-compute sa mga susunod na hypnotic stations na nasa danger range na 42 to 51 degrees Celsius. Ayan. Diyan daw po, dito daw po sa QC ay 46 degrees Celsius, sa Pampanga 46 degrees Celsius, at dyan sa Nueva Ecija ay inaasahan na makaranas ngayon ng 45 degrees Celsius. Kaugnay niyan, may report si RH29 Boy Gonzales mula sa Department of Health. Come in, Boy! Jerry, pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na magdoble ingat na sa maranasang init ng panahon. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson ng DOH sa pinaka-importante pag-inom ng tubig, lalo na sa mga oras na tirik ang araw. Maigi rin sumilong sa ang mga individual na nagtatrabaho sa labas o kaya 30 minuto na pahinga kapag sobra ng init ng panahon. Ang payo ni Domingo na umiwas rin na lumabas sa bahay tuwing alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang mga individual naman na may karamdaman tulad ng high blood, sakit sa puso, diabetic at iba pa ay huwag kalimutan ang mga gamot na dapat inumin sa takdang oras at palagi ang uminom ng tubig. Ang paalala ng DOH sa publiko na mag-ingat rin sa sakit na nakukuha tuwing tag-init tulad ng piksa, sore eyes, bungang araw at iba pa. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! At syempre, pagdala ng init ng panahon, ang kabi-kabilang sunog!
ngayong Fire Prevention Month. Eto, ihatid yan ni Giselle Ricafort. May sunog dyan sa Alabang, sa Muntinlupa City. Follow-up report ni Giselle Ricafort. Giselle. Jerry, matapos yung magigit o mahigit isang oras, apulado na yung sunog dito sa isang residential area sa Sitio Masagana sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, informal settlement itong nasunog ng mga kabahayan. Ganap na alas 7:08 ng umaga nang ideklara itong kontrolado o apulado ng Bureau of Fire Protection matapos iakyat pa kanina sa third alarm. Bagamat apulado na makapal pa rin yung iting na usok dito sa mga kabahayang tinupok ng apoy. Wala pang mailabas na detalye ang Bureau of Fire Protection kung gaano karami yung mga kabahayan at pamilyang apektado sapagkat nagpapatuloy pa rin yung kanilang assessment. Nagpapalipad ng drone itong si Fire Superintendent Rowena Golod ng Muntinlupa Bureau of Fire Protection upang makita malaan yung lawak ng pinsala ng sunog. Wala namang nauulat pang nasugatan o nasawi dito sa malaking sunog. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Giselle. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Samantala sa detalye ng ating mga balita, patay ang isang ginang matapos barilin sa ulo ng kanyang live-in partner bago nagbaril din sa sarili matapos ang mainitang pagtatalo sa Mabini, Batangas. Kinilala ng pulisya ang mga nasawi na sina Patrick Imperial, isang caretaker, at Catherine Cascante, 39 na taong gulang. Batay sa investigasyon, nag-ugat ang madugong insidente sa isang matinding pag-aaway ng mag-live-in partner. Lumabas na point blank ang pagkakabaril sa ulo ng biktimang gamit ang isang kalibre 45 na pistola. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ng pulisya ang naturang insidente. Bumuo na ng task force na tutugis sa mga salarin sa pananambang sa convoy ng isang kandidato sa pagkaalkalde yan sa Pilar, Abra. Kinilala mga nasawi na sina Froilan Bueno, barangay captain ng barangay Kulyat sa Langiden, Abra, at ang kanyang pinsan na si Kevin Bueno, yung driver. Batay sa report, pangunahing target ng mga suspect si dating Laguindén Mayor Artemio Donato Jr. na ngayon ay tumatakbo naman mayor ng Pidigan. Iniinala ng pulisya na posibleng pinag-ugatang naturang pananambang ang pagkakasangkot ni Donato sa isang away itong nakaraang linggo na may kaugnayan sa isang malaking political figure. Sa ilalim naman sa malawakang shake-up ang Presidential Communications Office sa ilalim ng bagong Communication Secretary na si Jay Ruiz. Sa isang memorandum na inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan ang lahat ng presidential appointees sa PCO at attached agencies na ang posisyon ay hindi permanente na magsumite ng courtesy resignations hanggang noong February 28. Gayunpaman, ang mga apektadong opisyal ay maaaring ipagpatuloy ang pag-report sa trabaho hanggang sa may ibang direktiba si Pangulong Marcos Jr. Kabilang po sa mga attached agencies ng PCO ay ang mga sumusunod: ang APO Production Unit, ang Bureau of Communication Services, ang IBC-13, ang National Printing Office, ang New Information Bureau, ang People's Television Network o ang PTV, ang Philippine Information Agency o ang PIA, Philippine Broadcasting Service Bureau of Broadcast Services, at Presidential Broadcast Staff o RTVM. Pinag-iingat ni Pangulong Bongbong Marcos ang publiko laban sa fake news ngayong panahon ng kampanya. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na kahit naman hindi panahon ng eleksyon ay may mga fake news, pero mas doble ngayon campaign season. Sinabi ng Pangulo na kakambal rin ng kampanya ang mga intriga at below the belt na banat ngayong online na. Kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Sabi nga natin,
ang bagong Pilipino ay marurunong kumilatis sa tama at maling impormasyon. Kaya ngayon, laghanap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lumpo tayo sa mga nababasa natin online. Pero hindi rin naman yan mahirap. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nanawagan naman si Senate President Jesus Escudero na pag-aralan kung dapat na ring iban ang Philippine Inland Gaming Operators o PIGOS. Ayon kay Escudero, hindi napapansin ang operasyon ng PIGOS dahil sa mga kontrobersiya sa offshore gaming operators. Aba, may ganito pala, no? Git ng senador, ano daw, PIGOS? PIGOS. Ano daw yung PIGOS? Philippine Inland Gaming Operators. Git nga ng senador, kapareho lang ang alok na online services ng PIGOS at POGO. Ngunit ang mas naapektuhan ay ang mga mahihirap na Pilipino. Humingi rin si Escudero ng datos mula sa PAGCOR at BIR kung magkano ang kinikita ng pamahalaan sa mga PIGOS. Susunod! Tito Boy! Sino itong sikat na basketball player noon na hindi pa raw nakontento sa kanyang girlfriend ngayon? Aba, na yung kanyang girlfriend ay galing sa angkan ng artista at politician, sumasideline pa sa bading! Ay, naku! OMG! My God! Ang sakit nito, lalo na doon sa party nung girlfriend. Oo, pumapatol sa bading. Yung boyfriend mo pumapatol sa bading? Oo. No. At kaya? Parang ano yan? Hindi pa ba ako sapat? Yun! Naku, nadali mo, Alintina. Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita 7:29. This time check is brought to you by mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang nasabing photo contest noong February 1, hudyat na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat po ng amateur and professional Filipino photographers na may edad na 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, layon ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile, and drone. Walong grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries hanggang July 31 lang po. Kaya para sa mga detalye ay mag-log on lamang sa website ng PAGCOR. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Alas 7:35. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pangunahing Balita. 7:36 ang ating oras. Magtanong nga tayo, Alintina, bakit ba binigla yata tayo ng panahon at bigla tayong sinambihan na makakaranas kaagad tayo ng danger level na heat index? Ano ba nagdala nito? Si Dr. Nathaniel Servando, administrador ng Pag-asa, nasa linya natin. Mr. Administrator Nathaniel Servando, magandang morning po. Si Ka Jerry at si Tina po itong kasama ninyo. Magandang umaga po, sir.
Magandang umaga po, Sir Jerry and Miss Tina, at of course sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Apo. Administrator, bigla ho ba ito? Nakakagulat naman na bigla tayong makakaranas ngayon ng heat index na danger level. Actually, hindi naman bigla dahil inasahan na natin ito dahil nasa transition na tayo from amihan towards ito yung relatively warmer and humid weather condition. Apo. Tumataas ang heat index kapag mataas ang humidity or alinsangan ng ating hangin. Lalo-lalo na ang prevailing wind sa ngayon ay easterlies, no, galing sa silangan. May dala itong maraming very humid ang hangin. Opo. Kaya nga po, pero yun nga, nasa transition pa lang tayo, pero nasa transition pa lang para makaranas tayo kaagad ng danger level na heat index. Hindi ba kakaiba yun, Administrator? Hindi naman kasi kung tingnan natin ang heat index observation at forecast, actually naka-record lang tayo ng 2-3 lugar na umabot ng danger level na heat index. At sa ibang lugar, sa Luzon, maging sa Mindanao, nasa ano pa naman, hindi pa naman umabot ng danger. Kailan po yan? Of course, inasahan natin ito. Actually, starting kahapon may isang lugar, but today, tatlo ngayon. Tatlo, yeah. Although kasama ang Science Garden sa Quezon City, isa sa Clark, Pampanga, and then Muñoz, Nueva Ecija. Opo. So kapag ang prevailing weather condition natin, no, maliban sa clear sky, and then of course inasahan natin na mataas ang air temperature, kasabayan pa ito ng mataas na humidity, kaya mataas ang observed heat index. Oo, sir, hanggang kailan to magtatagal? At sabi nyo nasa transition na tayo ng mula sa amihan season. Kailan po matatapos itong amihan season? Ang aming tinataya transition tayo or matapos ang amihan, officially mag-declare ng tapos ng amihan by mid of March. Mid-March. And towards the last half of March, inasa natin na talagang sunod-sunod ng tuloy-tuloy ng malinsangang ating panahon. Oo nga, sa bagay, ganitong pag tumungtong nga ang March, talagang ito na yung panahon ng init, kaya nga Fire Prevention Month itong March, Administrator, di ba? Kaya sa sobrang init, kabi-kabila rin ang sunog. So ibig sabihin ba kapag ganitong may mga heat index na pinag-uusapan, mula sa dating malamig na temperatura ang lagi natin topic, ngayon ay heat index na, hindi na tayo makakaranas ng malamig na panahon ngayon, simula ngayon, Administrator? This week? Actually, ang amihan ay dahan-dahan humihina na. Sa tanghali o sa araw ay medyo mataas ang heat index. Kaya kung ating maobserbahan, in the morning or sa madaling araw o sa gabi, medyo malamig pa. But towards the mid of this March ay talagang mawala na yung malamig na temperatura sa madaling araw. So sa buwan ng March, hindi lamang po ang mag-ingat tayo sa mga sunog, ano? Dahil of course ang Fire Prevention Month ay paalala sa atin na mag-ingat, ano? But dito sa malinsangan at mataas na heat index, ano, may mga dapat tayong gagawin. Of course, nandiyan yung paalala natin lagi, uminom ng tubig palagi, ano? Iwasan ang ma-expose sa labas, no, sa araw lalo ng matagal. And of course, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na may mga kapansanan or comorbidities ay lalong mag-iingat, no, at yung nagte-take ng mga maintenance medicines, dapat, no, mag-ingat na kailangan
gawin, no, or i-take, no, para maiwasan, no, makatulong na maiwasan itong inasahan natin ng mga illnesses kakibat ng mataas na panahon niya. Oo. Sir, ito po bang 46 degrees Celsius na ito na po ba ang maximum na temperaturang init na mararamdaman natin sa kabuuan ng itong the rest of the year? O meron pa bang tataas ito? May tataas pa ba ito? Of course, sinasa natin na tataas pa ito. In fact, in the previous years, observation natin, umaabot pa nga ng extremely danger kapag tumaas kasi na more than 52 degrees centigrade ang heat index. Ito extreme. Yung tinatawag na sa extreme, no? So ang epekto nito maaaring magkaroon ng heat stroke, no, ang ating mga kababayan. Now there were areas na nakaranas ng ganitong heat index in the past. Of course, inasahan natin na tataas pa ito habang patuloy tayo sa pinaka-peak ng tawag nating summer, although wala tayong summer dito, pinaka-peak na dry and warm months, particularly sa April at half of May. Ano na ho pinakamataas na naitala natin na heat index? Sa observation namin na umabot ng 53, like for example, the past 3 years sa may Occidental Mindoro. Of course, ang mga lugar like Tugigaraw, no, ito yung mga mataas na mga heat index. Dito rin sa Metro Manila, no, although hindi umabot pa na more than 52, but of course, umabot lang ng 50 or 51 ay talagang malapit na, very close to extreme danger. No? Okay. Administrator, maraming salamat po sa update at sa paalala sa ating mga kababayan. Good morning po. Maraming salamat. Wala naman po, maraming salamat sa pagkakataon na ito na maipaliwanag natin ang ating naramdaman sa araw na ito. Lahat pinapayuhan natin na mag-iingat po at gawin ang nakakatapat upang maiwasan ang illnesses kakibat ng mainit na panahon. Thank you. Si Administrator Nathaniel Sarvando ng DOST Pag-asa. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:44. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:47. Tuloy ang mga pangunahing balita. Hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa mga nagdaan nilang pagpupulong ay hindi inilulutang ng Pangulo ang issue ng impeachment. Sinabi ni Castro na sa gitna ng nagpapatuloy ng mga debate kung dapat bang ituloy ng Senado ang impeachment sa pangalawang Pangulo. Matatanda ang sinabi noon na Pangulong BBM na tutol siya sa impeachment trial dahil mas mainam na tutukan na lamang ang mas mahalagang problema ng bansa. Naisumite na ng Malacanang sa Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Transportation Secretary Vince Dizon at Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Ito ang kinumpirma ni CA Assistant Minority Leader at Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel matapos italaga noong February 21 si Dizon at noong February 24 naman si Ruiz. Gayunman, hindi pa makukumpirma ng CA ang pagkakatalaga kay Dizon at Ruiz dahil nakareses ang Kongreso at sa Junto pa magbabalik sesyon. Ipinagutos ng Land Transportation Office ang mandatory retraining sa lahat ng LTO enforcers sa buong bansa. Ito ay matapos mag-viral sa social media ang ginawang pagkuyog ng ilang LTO officers sa hinuni nilang motorista sa Panglao, Bohol. Napanood ko yung video nito eh. May video ba tayo dyan, Mother? Yung meron eh. May kutsilyo pa. Yung nakamotor yung hinuli nila. Bumalik sa bumalik sa motor yung bumabalik sa motor yung lalaki. Sinusundan ng mga enforcer. Pagsakay tsaka kinuyog. Pinipilit pababain. Tatlong enforcer na yan. Nakikita natin ngayon.
Tapos hinawakan. Ayun, ayun. Pagsakay, tsaka nila kinapkapan. Ayun. Dinukot yung may kutsilyo pala sa likod. May kutsilyo. Tsaka sinakal. Bali apat na traffic enforcer. Ayun. Inambaan pa ng 5 traffic enforcer. Inamba ang sasaksakin habang nakahiga sa motor yung lalaki. Doon sa isang video na napanood ko niyan Tina, ay sumisigaw yung lalaki na farmers. Oo, farmers daw siya. Farmers. Paulit-ulit na sinisigaw niya. Kaya niya siguro sinasabi yon. Kaya siya may dalang kutsilyo. Oo, pambungkal niya daw yan. May bahagi din dyan na sinasabi niya dyan, habang kinakaladkad. Kinaladkad siya, Sabi niya, ipambungkal niya daw yan ng lupa. Farmers, ano ba yan? Farmers ini, ganun ba? Sabi niya. Yun. Tututukan daw po, ayon kay Yusek Asek Mendoza, tututukan sa gagawing retraining ang pagtalakay sa human rights at proper procedure sa pagpapatupad ng traffic laws at road safety regulation. Kasabay nito, iniutas ni Mendoza sa LTO Enforcement Service na i-update ang enforcement protocol ng ahensya. Eto, arestado naman ang isang menor de edad, ang isang 18 anyos na lalaki matapos mabisto ang pagnanakaw ng mga ito ng cash donation sa isang simbahan sa Muntinlupa. Ayon sa Muntinlupa Police, alas 9 ng gabi nang looban ng 2 kawatan ang parish office ng St. Peregrine Laziosi Parish sa Barangay Tunasan. Bandang alas 4:30 ng umaga na nang madiskubre na sira na ang kandado ng main door ng parish office, pati na ang kandado ng donation box na naglalaman ng pera. Nakita ang 2 kawatan sa CCTV ng opisina, pati sa mga CCTV sa paligid ng lugar na siyang nakatulong sa mga otoridad para matunton ang kinaroroonan ng 2 suspect. Kabuang 50,000 pesos ang narecover sa mga suspect. Gayon din ang 2 cellphone na tinangay ng mga ito. Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na magulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Kuya Elmer Ngo, magandang morning. At si Kuya Romel City naman ay andyan sa ASEA. Dahil summer na, nangungumbida, Tina, dyan sa ASEA. Summer na at panahon na para magtampisaw. Mukhang maganda sa Dalampasigan. Ayan. Balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Abay, subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya, nabuboost nito ang performance ng makina at ang fuel economy. Siyempre, hindi nawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay, Android Auto at na may power tailgate na rin ang Cherry Tiggo 7 Pro. Sa halagang 1,110,000 pesos ay magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. At higit sa lahat ay magiging kampante ka pa sa premium preserve warranty package ng sasakyan ito para sa worry-free ownership. Talaga namang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang swak na partner para sa inyong road trip. Subukan na! I-test drive ang Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Yehey! Ang unahing balita sa showbiz. 7:54 ang ating oras. Uy, ka Jerry Labasan tsaka si Kabet, kayo pala'y nagdiriwang ng anniversary. Happy anniversary. Happy 55th 55th wedding anniversary ni Ka Jerry at naka Bet Labasan. Kapangalan mo pa, Ka Jerry? Oo, si JLL dyan sa Laguna yan, Tina. Uy, nanonood din, nakikinig din ito. Maisingit ko lang si Ma'am Brenda Adriano, suking-sugi ng 2x2. Ayan.
At syempre si Kong Steve Solon. Kong Steve Solon, happy birthday. Pinabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. At ganun din kay Governor Rodito Albano. Ayan. Governor Rodito Albano, happy birthday. Happy birthday. Eto na. Sino ba itong dating sikat na basketballista? Oy. Na suma-sideline pa sa isang bading habang meron naman siyang girlfriend na galing sa angkan ng politiko at artista. Ba't ganon? Hindi kontento sa kanyang girlfriend. Ano ba yan? Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Hi, Tien! And of course, Katuning, hello! Ayan, nakakaloka sa super mega nakakabaliw ang isang sikat dati na basketball star na kung saan ay na-link ito at nagkaroon ng chiching o chichiping, ayan, sa isang magaling na actress din. Talaga? Na kung saan ay nagkaroon na dati ito ng jowang bading. Alam ito ng mga bading. Ayan. Pero parang nahirati siya sa mga bading. Ayan. Nahirati siya sa mga regalo. Ganon. Ganon? Speaking of regalo, tumatanggap pa po ako ng regalo. Oy, birthday na bukas. Tumatanggap po ako ng regalo. Bukas ang birthday ni Tita Morley. Sweet 16. Pinapaabot po natin sa lahat ng mga nakakakilala, kaibigan, kamag-anakan ni Tita Morley. Siya po ay magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Ito po'y gaganapin sa saan lugar? Somewhere. Anywhere. Ayan, kaya siyahin nyo naman yung Gcash ko. Oy! Pangitiin nyo naman. Yun! Pangitiin nila. Tulad ng pagngiti nitong dating basketball star na kung saan ay sumasideline pa nga sa mga bading, may jowa na rin ito ngayon na parang ang dating parang sugar mommy niya na rin. Mas matanda sa kanya? Mas bata. Mas bata. Pero parang bading din ito na gibsong sa kanya ng mga regalo. Palabigay. Yung kanyang girl galante. Kaya hiwalay lang ito sa kanyang jowa. Wala naman ito sa angkan ng mga kilala sa Showbizlandia. Talaga? Ang pamilya nito laging kontrobersyal. Sabi mo sa showbiz at sa politika? Yes. Yung babae. Itong lalaki ay dati nang nagkaroon ng jowa na naanakan niya na sabi mo, ano yung sabi mo kanina? Yung babae ay artista rin. Artista? Galing din sa politika yung babae. O yung pamilya. Yes! Clue! Ngayon, itong si aktor ay sanay na naniririgaluhan siya. Pero kuripot siya sa pansarili niyang gastusin. Kuripot siya. Pero ba't wala bang pera yan? Oo nga, mahirap ba? Kasi may mga ganun tao, di ba, na gusto nila tanggap lang ng tanggap. Ay, ganun. Kubra lang ng kubra. Kasi hindi na siya naglalaro ngayon, di ba? Sabi mo, dating basketballista eh. Ano pinagkakakitaan niya? Tama! Kaya pala. Hindi ba masakit yun, Morley? Yung para sa girlfriend na girlfriend ka tapos maghanap pa ng siguro hindi alam. Sikreto. Malalaman na niya ngayon. Ay, nako. Clue. Ang aktor na ito ay itago natin sa initial na letter J. Letter J. Yan lang ating ibibigay. Tapos yung girly Lou, may letter T. May letter T. May letter T sa kanyang... may posisyon ba yan sa gobyerno? Etong mentor. Yung babae? Yung girl? Wala siyang posisyon. Pero kilala siya. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Inuulit ko po. Birthday ko po. Oy! Bukas. Advance happy birthday! Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Paring hat!
Jerome Tang, magandang morning. At sa mga sumusubaybay sa atin dyan sa Intercon Diagnostic Laboratory na laging nakatutok. At syempre mga taga BCDA, Bases Conversion Development Authority. Lalo na yung kanilang gwapong-gwapo at macho-gwapitong chairman na si Attorney Larry Paredes. Ang ganda ng performance ng BCDA, lalo na dyan sa Baguio, doon sa Camp John Hay. Correct. Congratulations, Chairman Larry Paredes. At syempre si Colonel si Kuya Moy Pagaduan, ay kahit daw mainit na ang panahon, makapagdadala pa rin daw siya ng mga fresh produce mula sa kanyang asyenda dyan sa Nueva Ecija. Ayan. At ito pinababate ng idol niya to pinababate ni Ma'am Malu. Ni Mother, happy birthday kay Maine Mendoza. I'll dub you. Dabo. Thank you, Alentina. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan. Susunod na. Oh yeah, life goes on. Ang balitang ito.